Yo, what's up sa inyo mga kalipad? Isa na naman malupit na kite adventure ang inyong masasaksihan. Oh, diba? Chillax! Sarap! So, ngayong araw Sorry. halina't samahan na naman ninyo ako sa panibagong araw, panibagong malupit na kite adventure na naman ito. Ano-ano na nga ba ang kaganapan sa nalalapit na kite season dito sa Binangonan, Rizal? Kasya. Hindi Kasya. Napilahay gago! Ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin, let's go! So, syempre, 6 AM in the morning, habang tayo nagkakape, biglang may dumating na bisita. Napakaagang nag-aaya mag-vlog. Mas excited pa sa akin. Mas nauna pa yata ito nagigising sa mga manok. Di ko lang alam kung kumakanta ba talaga siya o nagpaparinig lang siya para mabigyan ko siya sa kinakain ko. Baka. So habang tayo ay nagpapalipas ng oras dahil maaga pa, pinatune up muna natin ang ating motor at papalagyan rin natin ng bagong handlebar na alloy. Dahil pinapanatili nating fresh ang makina ng ating motor, hanggat may pwedeng palitan na natin agad para hindi na mas lumala at magdoble-doble gastos pa. So ito nga pala yung tindig ngayon ng ating Raider J. Pinamonoshock natin siya, dati double shock siya. Maraming salamat sa ating talented na kalipad. Kung naalala nyo last year, ito nga pala yung ating kalipad na si Mark, no? Sound check. Dinaig pa ng open muffler. Sound check ka niya. Kaya ganyan. May tunog. Dito lang din kami nagkakilala sa paliparan at syempre nagkasundo kami dahil pares lang kami ng mga hobby. At sinabi ko nga pag may time siya, i-modify niya naman yung motor ko. So ilang months rin yung lumipas bago natuloy ang aming plano. At nag-set nga ako na schedule para matupad na ang naisip namin na plano. Maraming salamat sa ating kalipad. Natutuloy talaga pag biglaan. So ito nga pala yung procedure ng ating kalipad sa pag-modified ng ating Raider J. Gumamit tayo ng stock na swing arm na pang Raider 150. So alam namin hindi sukat yung swing arm ng stock na Raider 150 para dito. Kaya gumamit kami ng diskarte. Nilagari namin ang dulo ng swing arm side by side para sumakto ito o tumugma sa chassis nito. At para naging plus 2 na para sa kanya itong swing arm na ito, kaya bumili na rin tayo ng bagong kadena. So ayan, finish na. Napakalupit talaga ng ating kalipad. Satisfied na satisfied. Quality! So sinisimulan na nga rin sukatin ang ating lagayan para sa ating alloy na handlebar para mas luminis tignan at mas lumoward. So ayan, unti-unti na nakakabit yung ating alloy na handlebar. Napakaganda tignan, napakalinis, sulit na sulit. Ay, bagay ito sa motor ko. So habang nakatitig ako sa motor ko, may nakita ko nakasabit dito, handle brake na pang Raider 150. Napakaganda. Once lang daw ito nagamit nung pinang motor show. Hinihintay ko lang yung desisyon na may-ari. Pasok na pasok ito sa ating alloy na handlebar. Pinapalitan ko na rin ng bagong carb ang ating Raider J dahil ang pangit na ng carb niya, hirap na ito, no? So pinapalitan na natin siya na mas aangkop sa kanya para mas okay. So ayun, satisfied na naman ako sa mga pinagagawa natin sa motor na to. Maraming salamat sa mekaniko ng motor natin na to na si Kuya Edric. Is pina-smooth na naman yung andar ng ating Raider J.
ginagawa mo dyan, tropa? Loko-loko talaga to si Tropa Pits, biglang lumundag sa gilid. Nagulat ako at nervyos. Akala ko ano nangyari sa kanya. May nakita lang pala siyang item sa gilid. Tignan natin kung ano nga ba yun. Oh. Oh, pwede pa nga, boy. Oh. Pwede pa, boy. Gagi, pwede pa. Pwede pa, boy. Pwede pa yan, boy. Linisin na lang natin. Lagyan natin pa. Oh, diba? Chillax. Sarap. Sarap. Yan, nakashade. Sama nagkakape yan eh. Oh. Oh, diba? At syempre umuwi na tayo dahil asikasuhin naman natin ang ating mga guryon dahil may pinaparepair pala sa atin ang ating mga kalipad. So susimulan na natin. Plastic? Kasi? Hindi ko lang yan. Hindi ba kasi binigay sa'yo? Hindi ka siya. Hindi ka siya yung binigay. Hindi kasi yan. At sisimulan ko na nga ang pag-repair sa dibuwan. So ang bali issue nito ay bali ang kanyang bagwis. Kaya tinalian at dinikitan ulit natin ng rugby para mas tumibay. Nilagyan natin ng sape ang kanyang bagwis. At pagtas natin i-repair ito ating dibuwan, babalutan naman natin siya. Ang gamit nating plastic ay charol plastic na kulay pula. Yan, ganyan na lang every routine natin. Kada nagbabalot tayo ng guryon, lagi merong mga pusa na nakahiga. Kinakalimot lagi yung plastic. Gustong gusto nila nakahiga dyan. Ang kukulit, di mabawalan. Ang kulit ni Memeng. Umalis na isang pusa, may pumalit pa na isa, ang kukulit. Kaya nagkakanta butas-butas yung mga plastic eh. So, tuturuan kayo ng mga teknik pag nagbabalat kayo ng mga guryon. Kailangan nyo gumamit ng ipit. Ito ang teknik, papakita ko sa inyo. Iupi lang yung dulo ng plastic at ipitin side by side. Tignan mo yung kabilang dulo at lilipat ka roon banda sa kabila para ipitin mo. So, ito naipit na natin sa kabila. Kaya yan mangyayari, mahanat siya. So gugupitin natin ang dulo ng plastic para mas mabilis natin mabalutan. So ganito lang gagawin natin pag tayo ay nagbabalot ng guryon. Didikitan lang natin yung mga pasobra na plastic. At kapag nadikit na natin ang ating rugby sa ating mga pasobra na plastic, iupi naman natin ito. Kapag naiupi na yung plastic, hagod-hagurin lang natin ito para pag natuyo na ito, pwede nang gupitin. At nabulutan na nga natin ang ating guryon. So kinulang tayo sa plastic na pula. Ayaw natin haluan ng ibang kulay. Gusto ko all red siya. So ibibili natin siya sa palengke ng bagong plastic na kulay pula. Ito nga pala yung kanyang gatang-gatang. Yan, kabilaan yan. So kaya may sinulid dyan para kahit matanggal eh hindi tatalsik sa ilalim. Ito ang kanyang kabuuan. At nandito na rin ako sa bayan ng Binangonan dahil bibili tayo ng plastic para sa ating mga guryon. Dadalhan na rin natin si Tatay Ambet ng plastic para sa kanyang guryon dahil lang ako tayo sa kanya. So bibisitahin natin siya ngayong araw. Hala, wala pang 20 lang. 27. Ha? Cancel. O tara, kay Tony. So nandito tayo ngayon kay Tony Inchik. Dito tayo bumibili ng rugby. Ang binili nating rugby ay isang bote ng Duol. Dahil ito ang magandang pandikit. Duol. So ayan, okay na, nakabili na tayo ng plastic at rugby. Dadali na natin ngayon kay Tatay Ambet yung ating pinamili. May hinang nila lang. Oh, may hinang nila lang. Uy, Orestres! Ori! Diyan kaya? Silipin lang natin. Wala masyadong tsata. So ayan, naibigay na nga natin yung rugby at ang plastic. At bumisita muna tayo sa loob kahit wala si Kuya Ambet, pinapasok tayo. So bumugat agad sa atin ang napakalaking buradol, 13 feet yung haba niyang kanyang bagwis. At meron na rin dito napakalalaki, mga bagong gawa, pero meron na mga may-ari niyan, mga naka-reserve na, so mga bayad na yan. Ito may mga nakasabit rin dito, di bubuyog at di paro-paro.
Napakarami na ngayon mga bagong gawa ni Tatay Ambet. So meron din siyang mga ibang kinakayas pa at mga bagong biyak pa lang na kawayan. At meron din ditong bagong diagla na gawa dito sa gilid, mga bagong balot pa lang. Panigurado meron na may-ari nito, naka-reserve na. Napakaganda na design nitong American Eagle. So naka-ready na rin itong ibang mga kawayan, nakabiak na, mga pinatuyo na para gamitin. Nagpapalit ko kay Harold, binigay ni... Parang iba eh, parang maliit. Ang putang ng tinong pangyari. Maliit ito. Pang road bike yata to eh. Road bike Ano? ito eh. Ito pang mountain bike to. Ito, mountain bike to. Ito malaki size. Sis yan, nagmahal yan eh. Magba size na ito. 500 isa yan. Tinanong ko na dati yun. Uwi na. Layasan na. Babay na Kuya Kambal. Sige. Tara na. Maangat ako no. Mamaya. Ano ah? So guys, shoutout nga pala sa ating admin na si Boss David ng ating online saranggola. Nandito siya ngayon nanonood sa ating mga kalipad. Ito nga pala yung bagong gawa ni Tatay Ambet na dibubuyog. So nagka-damage, nabali agad yung bagwis. Medyo marupok yata yung nagamit niyang kawayan. Tapos isang taon na nakakalipas, nagkita na naman kami ng agila ko na kulay blue na naibenta ko kay Clyde. Kayo na binenta? Siyempre sa bisisyo. Yan yung di agila. What is up mga kalibad? Patay tayo dyan! Kaya kayo! Mga taong bayan! Damit ka naman! So mga kalipad, ito nga pala si Kuya Emil na taga Pasig. Dumayo pa rito sa Makamot para manood ng mga nagpapalipad. Wala. Sa Pasig! Ano sa Pasig? Kala ko dinali. Kating-kati na nga eh! May kinood ka lang po muna. Siyempre! Nasaan? Present na naman si Kuya Victor. May palili pa rin naman siya na di paro-paro. So ito, nilalagay niya ng pabigat at nilalagay niya ng tornilyo yung kanyang bawigan para hindi agad umigkas. 0150 yung size ng tanse na gamit na pampalipad. Natayo na ng bahay yung kay Kuya Victor. May bakal eh. Pangbilis ng bahay. Ah, nabali rin na eh. Ayun o. Ay, yung balirin ba yun? Oo, gagi. Ayun, yung buwan. Balirin. Ito bali. Kuya Dreb. Ay! Long time no see. So mga kalipad, maraming salamat sa mga dumalong ngayong araw at mga nagpalipad na mga dumayo. Dahil kahit napakalalayo ay mga nakapunta pa rin dito sa ating paliparan. Dahil daman-damangan natin ang summer dito sa Binangon ng Rizal dahil ang dami nagpapalipad tuwing hapon. Sana'y patuloy lang ang inyong pagsuporta sa ating munting channel dahil may kasabihan nga tayo na kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo na kalimutang i-click ang subscribe at huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Alright, and peace out!